Kakabalik lang namin dito sa Zaragoza. Galing kami ng Madrid. Namasyal kami doon. Actually, after like 9 months, almost 9 months na ako dito sa Zaragoza. And yun lang yung pagkakataon na makapunta kami sa Madrid para mamasyal. And of course, aside sa pamamasyal, binisita din namin yung mga friends namin na nakatira doon. And also, isa sa mga pinol namin pagdating sa Madrid is yung mamili ng mga Filipino products. And dito kasi sa Zaragoza, even though may mga Pilipino dito, pero hindi talaga katulad ng sa Barcelona or sa Madrid na napakaraming Filipino doon. Maraming options, maraming Filipino products na pwedeng mabili doon. And ayun nga, papakita ko sa inyo yung mga products na pinamili namin, no? And gusto kong i-shoutout si Ate Lulu na taga Madrid. Isa siya sa mga binisita din namin doon and inassist niya kami ni Santi at si Kuya Jesus sa pamimili ng mga products na to. Thank you ulit Ate Lulu and bumili ako nito. Dito sa Zaragoza, merong mga pansit bihon pero hindi talaga siya yung ganito. Pag nagluluto tayo ng pansit, ito talaga hindi pwedeng mawala. And also, yung canton. So, partner yan sila eh, pag niluto natin. So, bumili din kami yan. And another canton. Actually, ito yung gift ni Ate Lulu. Siya yung nagbayad nito. And then, bumili din ako ng extra. And, mga noodles and pancit canton. Medyo dinamihan ko din ang bili. Ayan. And syempre, sinaalang-alang ko din yung expiration date. Para kahit na hindi kaagad siya magamit ng ilang months, hindi masasayang. Kumbaga nag-imbak kasi hindi pa namin alam kung kailan ulit kami makakabalik ng Madrid or kung sa Barcelona ba. Kasi yung sister-in-law ko, doon din siya, pag pumupunta siya dito sa Zaragoza, bumibili din siya ng mga Filipino products doon. So, ayun. Ito, and ito din. Yan, o diba? So, pag nag-crave ng pansit canton, meron ng maluluto. Napakadami. So, hindi naman natin yan pwedeng araw-arawin kasi alam niyo naman, dapat balance din yung kinakain natin. So, ayan. Talagang pag nag-craving ako, or nag-crave, I mean, syempre ito, pillows. O, diba? Masarap. And ang pillows, isa sa mga gustong-gusto ko rin na snack nung nasa Pinas pa ako. So, ayan, hindi pwedeng mawala yan. Kailangan kasama yan. Buti na lang meron. And syempre, kung may pillows, meron din ito, buhay bawang. Buhay bawang. And I think Santi likes it also, buhay bawang. Kasi nga, diba? Masarap yung lasa niya. Baka magtanong yung sila ate. Diyan sa Pinas, bakit puro bawal yung pinamili ko. Pero yun, ano lang to, hindi to araw-araw. Don't worry guys. Sorry. And meron tayong mga sauce. Bagoong. O, diba? Thank you ulit, Ate Lulu. Siyang nag-sponsor niyan. And also, halo-halo. Spring na kasi dito sa Spain. Nalalapit na yung summer. And although spring pa lang, nararamdaman na din yung init. So, isa din to sa mga binili ko para makapaggawa or makagawa din pag halimbawa uminit na ng malala yung panahon. So, ayan. Para sisig. And sinamahan din natin ng corned beef. Corned beef para almusal. Mga sardinas. Hindi ko na i-introduce yung brand. Kasi pag nakita nyo naman, alam nyo na kung anong brand, di ba? And also, Century tuna. Century tuna. Sinama ko na din itong miso. Masarap to. Tofu miso soup. Actually, hindi siya Filipino product. Isa siyang Japanese. Meron din dito na sa Zaragoza.
natikman ko siya and masarap. So, sabi ko, okay, bilit ako. And syempre, hindi lang yan. Namili din tayo ng mga gulay. Tulad nito, pechay. Merong mga bok choy or ibang klase ng pechay, pero ito talagang legit na yung pechay na ginagamit natin sa Pilipinas. And higit sa lahat, yung pinaka-namiss ko, okra. Ayan. Okra talaga yung isa sa mga kinikrave ko ng mga nakaraan. And buti na lang, pagpunta namin, available siya dun sa Asian store. And sinamahan din natin ng siling haba para pag nagpaksiw or nagsinabawan. And saran, munggo. Dito sa Spanya, meron silang tinatawag na lentejas na kung saan similar siya sa munggo. Kumbaga parang family ng munggo. Pero iba yung ano niya, yung size. Mas okay yung lasa ng... For me, mas okay yung lasa nitong munggo talaga natin. Kasi yun yung nakasanayan. Nagsama din ako ng ube para pag halimbawa gumawa na ako ng halo-halo, meron maihalo ingredients. And of course, sitaw. Para pag nag-adobong sitaw, meron. Ayan. Wala dito eh. Ito naman, meron ito luya, pero nagsama na din ako. Luya. And gumagawa din kasi ako ng ginger shot. Ginger shot na parang juice. And syempre, hindi ito mawawala. Ang ating rice. Jasmine rice. Sinama na din natin yan. And, ayun nga, nabanggit ko kanina, si Ate Lulu, talagang nag-effort pa para ipagluto kami ni Santi. So, isa sa mga niluto niya para sa amin ay ang pansit. Oh, ayan. Tatakam na kaagad ako. And aside from that, ipinagluto niya din kami ng pakbet or pinakbet. So, pati sa packaging, pack na pack. Pasok. Ayan. Grabe, nakakagutom. So, ito yung kakainin namin ni Santi mamayang dinner. Magra-rice kami. Mamayang gabi. And, aside from that, may pa-dessert si Ate Lulu. Ayan. Bibingka. Parang napaka-espesyal ng pagkakaluto, pagkakagawa, and also yung packaging. And, kanina, kumain din kami sa Tambayan. Tambayan yung pangalan ng restaurant or Filipino restaurant sa Madrid. And, kita ko to, mango float. Legit na mango float. So, ayun, bumili din kami para meron kaming dessert mamaya. So, ayan ang aming dala galing sa Madrid. Ayan, papakita ko ulit sa inyo ang ating mga pinamili.